So, does being a chef have a work-life balance? So, ito nag-apply ito sa ating dalawa eh. Kasi parehas tayong may shift eh. So, ikaw bilang barista, ano ba yung work-life balance? Like, 11:22 p.m. So, kakatapos lang namin mag-shoot ng reel para sa coffee. Yes. So, next week, sa food naman. Welcome to our Knife and Ember podcast, episode 2, wherein we talk about our experiences, challenges in our industry, which is food and beverage. So, ano nangyari sa atin kanina? So yun guys, kakatapos lang namin mag-shoot nung reel namin. Siguro gagawin natin itong commercial. Commercial ba yun? Pwede. O reel lang. Pwede yung commercial or reel. Commercial and reel. So, ayun. Okay naman siya. Abangan nyo na lang that follow us on our social media pages. Tama ba? YouTube, Facebook, and TikTok. Ayan. So, ang gagawin kasi namin content, di ba? First may podcast. Tapos maglalabas tayo ng mga coffee, drinks, food, recipe videos as reels and shorts. So make sure na abangan niyo next time. Para sa akin, exciting tong episode na to kasi last week, pangit pa yung mic natin. Wala pa tayo yung mic, guys. Kita niyo ba to? Ayun nga yung exciting dito eh. Kasi nag-level up kami dito ngayon. So meron kaming wireless mic. Sobrang dali lang. Pinamagnet lang. Tapos pang 2 tao pa. Perfect eh. Tingnan mo kung gaano ka-free yung paggalaw. Ayun. Pero actually, anong gagawin natin ngayon, chef? So, nag-ask ako ng questions. Nagpa-ask ako ng questions sa Instagram ko na anong gusto nila malaman about the F&B industry. So, meron tayong people na sasagutin natin yung questions nila. Excited ako. Kasi di ko pa nababasa yung questions. Yung mga questions. Ito, nag-a-apply ito sa chef life and barista life. So, ang drinks namin is ginawa ni Jake. Anong tawag mo dito? Vanilla latte lang, pero I use AeroPress naman for the brewing process of the coffee. AeroPress Vanilla Latte in our Knife and Ember cups. Ito yung branding na. Hindi pa kami nagbebenta, pero share na lang natin yung story ba't tayo may Knife and Ember cups. Share natin yun. Magandang story yun eh. Sige. Go na lang. Ang nangyari kasi nito guys, ang unang business dapat na iniisip namin nung nag-design kami sa work is dapat mag-coffee cart, mobile cart tayo. Diba? Mobile cart for cocktails and coffee. Ngayon, hindi ko alam na parang nag-shift yung ewan ko, siguro nag-a-align yung universe, nag-shift yung path to mobile cart business to consultancy. So nagpagawa kami ng cups, hindi na namin nagamit. Ginagamit na lang siya for content. Ganun. At least ito, meron na tayong for branding. Ang nakakatawa pa nun, nasa Evia kami nun. Tapos ang sabi namin, ano uunahin natin? Yung consultancy or yung cards? Mobile cart, no? Mas nakita pa nating opportunity yung cards eh. Tapos biglang nag-end up tayo sa consultancy. Sukat-sukat pa tayo ng measurement no? Oo nga ng cart. Mataas to. Wala. Pero, gumawa na kami ng menu para sa cart, ilang cups, ilan yung food, ilan yung sandwiches. Package mo. So, ano yung conclusion natin dun? Maliit ang kita. Maliit yung kita. Maliit ang kita. Parang hindi siya worth it. Para sa amin guys, yung mga gusto mag-mobile cart, i-person niya lang yan. Kanya-kanya tayong trip. Oo. Pero sa tingin ko sa drinks malaki, sa food hindi eh. Oo, tama. Pag catering nyo, feel ko malaki pag catering. Pag catering malaki, kita. Kasi yung inventory din, sako, per order siya per event per function. So let's start. Yung mga questions mo dyan, boss. Hindi, gusto ko ng conclusion dun eh. Conclusion pala muna. Hindi rin tayo dadating dito kung hindi natin ginawa yung part na yun. Nagsimula lang talaga tayo dun eh. From there kasi guys, nag-isip kami ng mobile cart business. Tapos, sunod-sunod na yung pag-create namin natin social media pages namin like Gmail, Facebook, YouTube, TikTok. Ay, wala pa tayo YouTube that time. Wala pa. Yung mga IG, yan. IG, Facebook, TikTok, Gmail. Ayan. Tapos ngayon, biglang may podcast na. Out of nowhere. Out of nowhere, ilang months in the making yun, boss. Kaya nga eh. Since September ba yun?
September. Kailan ba tayo nag-start? Ang natatandaan ko, October. October, tama. Tayo nag-sombrero eh. Tama. Shoutout sombrero. Sombrero. Evia. Okay yung food doon. May wifi pa. Tama. I-reod ko lang bukas pa. So, ang agenda natin today is mag-answer tayo ng questions about F&B from our viewers from Instagram. So, if you have questions, you could ask in the comments sa YouTube or you could contact us sa Instagram. Tama. Yan, nandyan naman yung info namin lahat Nandito siguro nakalagay yan. Ready ka na? Ready na ako. So, tingin ko ang title nito, Chef Life and Barista Life. Kasi pwede natin tanungin to sa sa both industry. Tama. Ay, hindi magiging title lang podcast natin moving forward. Yun na lang yung title natin this podcast. This podcast. Yan, sige. Teka. First question. Nakabahan ako. Hindi, joke lang. Ayoko, mamaya na yung mga aspiring, yung mga inspirational sa dulo na lang. Ito magandang starter, yan. Sige. Game. From Glenn Pasistol. So, does being a chef have a work-life balance? So, ito nag-apply ito sa ating dalawa Kasi parehas tayong may shift So, ikaw bilang barista, ano ba yung work-life balance? Actually, kasi nung nag-work ako as a barista before, masasabi ko may work-life balance naman Kasi strict lang din yung time. Kumbaga, syempre branded yung cafe na pinag-workan ko before. Di ba? Yung sa last podcast, kung hindi nakakalam, nag-work ako as a barista before sa Starbucks. So, ayun, yung time, for example, ang time is 2 p.m. to 10 p.m. Ganun. So, yung time na yun talaga yung time mo. So, bihira lang mag-OT kasi merong specific na time kailangan lahat kayo nakaalis na since nasa mall kami. And branded siya, syempre, susunod yan sa mga OT. Parang sobrang wala pa atang 3 times na nag-OT ako. Wala pang 3 times. Kaya yung masabi ko work-life balance, like pagkapasok mo, trabaho ka for 8 or 9 hours, and then after that, wala na. Uwi ka na. So masasabi ko work-life balance, okay naman sa akin. Siguro sa kitchen, di ko alam. Pero, hindi. Sige ito. Kung sinasabi mong may work-life balance ka dahil yung work mo, may slots, time lang, tapos afternoon free time mo na, di ba? Bakit yung iba sinasabi nila wala silang work-life balance? Siguro kasi, madalas mangyari yun para sa akin sa mga small businesses. Small business. So, syempre yung mga, kunwari, as a small business owner, kailangan ma-make sure mo na yung time para masusulit mo ba yung per shift ng mga tao. Syempre, minsan, kailangan nila mag-overtime. Ganun, minsan napapakiusapan kasi. Pero, hindi ko nila lahat, guys, disclaimer lang. Pero usually, nangyayari yung nababurn out yung mga staff kapag hindi nasusunod yung time shift nila. Sa tingin mo ba factor na kasi tayo nasa hospitality industry tayo. Sa tingin mo ba may mga yung parang hindi naman natin maiwasan mag-OT? Ano kaya yung way na hindi sila ma-burn out sa culture natin, sa industry natin? Kasi for sure minsan understaffed ka. Para sa akin, first is incentives. Next is, kailangan kung mag-work ka, parang passionate ka dun sa work mo. Parang merong kasabihan May kasabihan na parang kapag passionate ka dun sa ginagawa mo, hindi siya parang hindi siya parang feel like work. Kasi na-enjoy, parang game lang lahat. So, depende pa rin sa tao. So, passionate para hindi ma-burn out. Incentives. Actually, kasi kung ayaw din naman talaga ng employee, nasa tao din kasi. Nasa tao talaga. Kung ayaw niya, pwede naman siya mag-resign. Tama. Di ba? Pwede naman. Hindi naman sa tinatrash talk sila. Nakat. So, nag-overheat yung cam. Hindi ko nang maalala yung last. Hindi, gagi. So, recap na lang natin. Does being a chef have a work-life balance? Ikikwento ko muna yung lifestyle. Dapat sa'yo. Kasi tapos sa barista. Barista. Ano may perspective mo doon? So, sa chef life, ikikwento ko muna yung lifestyle, tas yung realization ko after. Ayan, sige. Maganda yan. So, naka-assign ako sa Italian restaurant. Ang pasok talaga nun is 2 p.m. to 10 p.m. Kasi dinner service lang siya.
So, ang prep time namin is 2 to 5 p.m., 3 hours. And then, 5 to 10 p.m. yung dinner service. Pero ang pasok ko, 12 p.m. Kasi gumagawa akong fresh pasta eh. Oh. So, 12 p.m. to 2 p.m. Ako yung nauuna kasi yun So, yung ang work prep mo ko. is 11, 12, 1, 10 hours. 11? Hindi, 12 to 10. 10 hours. Tama, 10 nga. Ang sarap ng OT. Sobra. Man, kung alam mo lang yung ginawa ko ng sunod-sunod 12 hours, ang laki ng paycheck ko nun eh. Grabe. Ang sarap ng hindi, pero nagkasakit ako after. Parang ginastos ka lang dun sa gamot. Tsaka, Ayun lang. anyway, so 12 to 2 p.m. gagawa akong fresh pasta. Tapos 2 to 5 p.m. yung mga prep ko na basic. Babalik na ako sa station ko. Prep ko na siya. So yung mga garnish, onion, garlic, yung mga ham, mga pasta na kailangan i-pre-cook, basil pesto sauce. Tapos i-reheat ko na lahat ng sauces doon sa line. And then, pag service na, 5 to 10 p.m., magko-close kami. Pagod-pagod na, minsan mag-OT ka kasi may may mga customers na late pumasok. So, pag ganun, saservan niyo pa rin eh. Oo. Nagsa-soft close, pero minsan hindi soft close. Pasara na talaga eh. Tapos may mag-accept eh. Oo. So, ang mangyayari nun, 10 p.m. mag-out. Sabihin natin, sarado, 10:20 p.m. nakalabas na kami. Mag-aantay pa kami ng bus. Sa Colorado kasi yun eh. So, nagsusnow. May inaantay kaming bus. Tapos, sa bus terminal namin, merong fireplace. So, nag-aantay kami din, malamig. Ayos pala yun. Tapos, ang maganda doon, syempre mga chef, ang gagawin yun mag-iossi after shift. Kasama mo yung mga head chef mo. So, ang free time ko na lang nun is, kumbaga ang pinaka-free time ko is 11 p.m. hanggang 3 a.m. 11, 12, 1, 2, 3. So, ang trip namin nun, kasama ko yung friend ko, si AP. Shout out. For our shout nag-reminisce eh. So, ginagawa namin nun, nanonood kami ng anime, Netflix series. Tapos kakain lang kami, food trip. Pagkakasyahin mo ng 4 hours, no? 4 hours. So, ang mangyari nun, kung 3 a.m. kaming matutulog, gigising kami siguro mga 8 or 10 a.m. Tapos prep na agad yun. Tapos so mga parang may 2 hours to 3 hours kang prep para mag-work ulit. So parang para sa akin, gabi yung free time. Although may day off kami. So excluding the day off, saan yung work-life balance dun? Sinisingit na lang talaga eh. Singit mo Kaya lang. naman eh, no? Oo. Kung gugustuhin. Kasi kunwari, yung head chef mo mag-aaya, inuman. Kahit 11 p.m. pupunta ka, sasama ka. Yun nga yung parang stereotype sa mga chefs na mabisyo, alak, yosi. Kasi after ng shift... Ano talaga yun? Hindi talaga totoo yun. Ha? Hindi. Totoo yun eh. Totoo. Nakita ko kasi. Okay. Although hindi naman lahat may bisyo, pero yung vices doon malakas kasi nga, Stress. ayun na lang, yung parang, stress, pang cope up nila. So yung mga hindi nag-yosi dati, nag-yosi. Yung ibang chefs na nag-stop mag-yosi ulit yan eh. So yun talaga, yung lifestyle doon. So marami kang vices. Sa tingin ko dadaanan ng lahat ng line ko. Like, siguro vape ngayon. And then, so gigising ka, minsan may hangover ka. Pero papasok ka pa rin. So, ang life ko lang nun, work, trip sa gabi, gising, nag-groggy, magpe-prep ka na ulit, tapos pasok ka na ulit. Yun lang yun, routine mo, araw-araw. Pag may pasok, yun lang. Pero pag day off ko, nakakapag-gym naman ako. May sariling trip. Pero masasabi mo may work-life balance ka na? Ngayon? Hindi, nung before. Sa tingin ko, oo eh. Kasi Kaya naman. hindi ko siya iniisip na wala akong life. Hindi ko iniisip yun. Kasi na-enjoy mo yung work mo? Oo. Sige, yun nga, nasa tao eh. Enjoy ko yung work ko nung past station. Like, passionate ako sa station kong... And gusto ko rin isingit yung realization ko ngayon na naisip ko lang, narinig ko to from a person na hindi to galing sa akin. So, kailangan ko i-take yung kailangan mo i-take lahat as work. Doon mo makikita yung work-life balance. So, kunwari, yung free time mo, titingnan mo lang siya as work. So, parang you're working all throughout the 24 hours. So, pag ganun mo siya tingnan,
hindi ka maghahanap ng singit-singit na Gets. ano bang term yun? Parang mag-relax. Kasi parang nag-work ka lang lagi. Kung kunwari tayo, nagpa-podcast tayo. Kung tingin natin dito work, ito yung work natin. Tapos bukas, kung mag-rest tayo, work natin yun. Gets. So all throughout the day, nag-work ka lang. So hindi mo iniisip back in your mind na wala na akong life. Kasi yung dinedicate mo yung life mo sa work mo. Gets. Ganda nun na. Grabe, lalim nun, men. Lalim na baka narinig mo nga yun dati. Pero, hindi, ngayon ko na narinig. Wait. Men. Pero make sense naman. Parang nag-agree ako. Kasi pag naisip mo na lahat work, parang, kung yun na yung life mo, kumbaga parang, wala ka nang iisipin na kailangan kong gawin to. Kailangan kong gawin to. Isingit ko to dito. Kasi yung buong araw mo is, tinitreat mo siya as work. Pero pwede mo na ba yung isipin na yung buong araw mo tinitreat mo as a game, ganun. Ayun din, okay din. Diba, as a game. Kaya sa mga laro, parang mga characters mo na may mission. Ito yung mission ko ng ganitong oras, parang ganun. Actually, yun nga yung best na example yung sinabi mong game. Di ba laging may term na life is a game? Parang game. Kasi gano'n naman din talaga siya eh. Magle-level up ka. Level up. Level up mo yung skills mo. Paano ka magle-level up? Kailangan mo na marami experience. Di ba? Gano'n din. Grabe. Game nga talaga siya eh. Game talaga siya. Okay, next question. Next question. So mga juicy question mamaya na yun. Marami pa tayong pwedeng matutunan eh. Ito magandang tanong. Galing kay Rog the Second. Rog the Second. How do you handle losses? Losses like in... Siguro, sige sa business. Paanong loss? Losses. I-consider na lang natin as mistakes. Yung losses. Pwede. Ganun na lang. Or losses sa business like, for example, income? Hindi yun, no? Hindi. Kasi understood na yun eh. How do you overcome losses? So, how do you handle losses? So, Siguro, more on mistakes. or challenges. Ganun. Sige, challenges. Challenges na lang siguro. Sorry na, Rog the Second. The second yun. Nirephrase natin yung question yun. Sige, ikaw naman magsimula. How do you handle challenges? How do you handle losses? I-compare ko yung first ko tsaka sa current. Di ba, nakwento kasi parang nag-switch up. So, pag may mistakes ako before, ang utak ko, yung una kong iisipin, i-trash talk yung sarili ko. So, if, let's say, maalat yung manok, parang tayo na yan. Alat naman ng manok na yan. Ano ba yan? Yung parang, puro bad words sa sarili mo. Masyadong pressure. Pero sa tingin ko nagsistem yan kasi pag masyado akong perfectionist, which is bad. So, ngayon, kumbaga considered kasi yun as complaining eh. 'Di ba? Parang tinatrash. Ayun, whining. So, yung pag nag-whine, parang masarap makuha yung attention from whining eh. So, ngayon, pag yung mga losses ko or mistakes, hindi na ako nag-stay dun. Kung ano na lang yung solusyon. Yes. Solution na lang. So, gano'n mo siya hina-handle pala. Kasi parang pag na-realize mo yung mga ganong times, isipin mo na parang kang bata na umiyak sa ganito. Parang iyakin. Iyakin nga ba? So, at least ngayon, kung may mistakes, okay lang. Siguro pangit lang siya kasi ginajudge ng mga tao yung mistakes nila. Sa tingin nila, bad thing yun. Kasi kung hindi mo i-judge, wala na lang talaga sa'yo yun, wala ka nang pakialam. Or, wala silang ginagawa. Sign din yun na wala kang ginagawa pag ayaw mo ng mistakes or losses. Kasi wala ka ng risk na ginagawa. Yun nga yung good thing dun eh. Pag marami kang mistakes, meron kang ginagawa. Pag meron kang mistakes, meron ka pa palang room to grow. Di ba? MMK pala tong na. Ay, so, gano'n ka pa na mag-handle ng challenges, mistakes. Sa akin naman, first step ko siguro pag-handle ng challenges or mistakes. Pero, recently ko na lang siya natutunan eh. Siguro,
depende rin sa pagbago ng mindset eh. Sa akin naman, first is kailangan mo i-acknowledge talaga, okay, nagkamali ako. Next, para sa akin is, huwag ka mag-dwell doon sa mistake na yun. Parang, okay, nagkamali na ako, any first step. Second, parang, huwag ka na mag-stay doon sa mistake na yun. Wala na nangyari na yun eh. So, okay na yun. Next is, solution. Fourth agad eh, no? Third pala is yung, isip ka na agad ng solution. Kasi, parang ano na magagawa mo? Yun eh, nagkamali ka na. So, ano gagawin mo? Mag-iyak ka na lang ba dyan? Edi, gawa mo na lang ng paraan. Para wag ka na mag-dwell doon. Ganun mo siya i-handle ngayon. Kunwari may mga challenges, like bigla ang something. Ang gagawin ko? Siyempre, initial reaction, tao lang naman tayo. Initial reaction na, bakit mga ganito? Pero, okay. Wag na tayong mag-dwell. Acknowledge ko muna, okay, may ganito nangyayari. Next, okay, wag na mag-dwell. Ano yung solution? Tapos yun na. Parang yung mistake na yun, ano na. Next, yung fourth is, parang i-take note mo yung mistake na yun. Parang kanina lang yun. Ayun nga eh. Dagdag ko dati, 3 lang ngayon. I-take note mo yung mistake na yun para next time. Nangyari na to before eh. So, ito yung ginawa ko. And mas maganda kasi, alam mo yung parang prevention is better than cure. So, na-take note mo na yung mistake na yun. So, ano na yung gagawin mo para ma-prevent ulit yung mistake na. So, every time na nagkakaroon ka ng mistake, nag-grow ka, may kasabihan eh. Kasabihan na naman. Ako sa kasabihan eh. Kasabihan nga na parang insanity is when non-verbatim to parang insanity is when you're expecting something to change pero wala ka namang ginagawang effort para mabagay. So, ayun. Delusional, ganun. Parang delusion. Parang, bakit di pa nagbabago yung buhay ko? Kung wala ka namang ginagawa din doon na para ma-change yung path na yun. Tapos, same routine ka pa rin. Ayun pa rin yung ginagawa mo. Tapos, nag-expect ka ng may magbabago. So, para sa akin na yun. 4 steps lang to handle. 4 steps to handle losses. Or challenges. Take note niyo yung 4 steps. So, ang nakikita ko since, di ba, nagkaroon ka ng 4 steps, tapos i-acknowledge mo, wag ka mag-dwell, lag mo na ng solution, parang mas naging conscious ka, and then intentional sa ginagawa mo. Importante yung kailangan maging conscious ka talaga aware ka dun sa mga nangyayari. Kasi pag, di ba kunwari, pag ginawa mo yun paulit-ulit, napapractice mo siya eh. Kasi skill din naman yun eh, kahit pa paano eh. So yung mind mo, pag na-train mo siya, alam mo, nagkakaroon ka ng paltos sa utak na wala ka nang pakialam dahil ilang beses mo na siya na-overcome. Kayang-kaya ko na ito kasi nangyari na ito before eh. Ito yung ginagawa ko. So na-practice mo na. Wala lang siya. Yung fourth parang kanina ko lang narinig. Joke lang. Pero siguro, tama talaga yun. Unconscious siguro nagawa ko na before pero yung realization dun sa fourth step which is yung take note kung ano yung mistake na yun. Parang kanina lang. Sobrang game changer nga yung nilista mo kanina. Sabi ko, parang grabe yung protection. Oo. Walang sabit. Walang sabit. Walang protection. Sabit. Galing nun. Actually, ngayon ko lang ginawa yung 4 steps. Yung losses, how do you handle it? Maganda nga yun eh. Kasi, corny pakinggan, pero yung time nga na pag-wine mo, nagawa mo na yung 4 steps, wala ka ng problema. Tapos na. Wala na. Huwag ka na umiyak. Tsaka never ending naman yung challenges eh. Oo. Never ending. At saka pag dumating yung time na siguro pag dumating yung time na hindi ka na-challenge dun sa bagay na ginagawa mo, it's either sobrang galing mo na, sobrang perfect ka na dun sa craft mo, or talagang hindi mo ina-acknowledge na pwede ka pa rin mag-captain. Oo. Di ba? Oo. Sabihin, pag ganun, wala ka nang room to grow. Perfect na ako. I'm a perfect human being na gano'n. Oo. Hindi mo na titingnan yung higher mountain. Kasi magaling ka na eh. Parang wala na sa'yo yung challenge. Wala na challenge. So, madali na lang lahat. Pero imposible yun eh. Imposible. Parang meron talagang challenge along the way. Na hindi mo mapipigilan kahit anong iwas mo. Magkakaroon talaga. Promise. Yun nga lang yung training natin everyday, yung challenges na pumapasok eh. Mga admin words nating biglaan. Biglaan na lang magkakaroon ng work. Pero di kami nagrereklamo. Thank you pa rin. Yun nga yung end
lesson lagi yung pagiging grateful eh. Oo nga. Actually, yun pa rin, doon nagbo-boil down lahat eh. Mag-thank you, maging grateful. Thank you na may problem. Thank you, may na-solve problem ako. kasi, ay, may problem, mag-grow ako dito pag na-solve ko to. Diba? Pag meron resolution dito sa problem, grow ka na, level up ka na nun, diba? Kasi isipin mo yung growth na yun, di ba maliit na challenge lang siya. Sabihin natin, gawin natin siyang 1% lang. Kung everyday ka meron ganun, everyday ka nag-grow, kahit 1% sabihin ko isang lang. buwan, may 30% growth. Di ba? Wala, masyadong, kahit anong mangyari, magsa-stack up yung efforts mo. And eventually, biglang mag-fruits of labor. Hindi mo lang mamamalayan na, hindi na pala ako yung dating, nag-grow na pala ako ng 1% kesa kahapon. Di ba? Mas better nga yun. Lupit nun. Mas better. Tsaka pag dumadami challenges mo, dumadami din opportunities mo eh. Pag dumadami opportunities, dumadami din ang Pera. pera. So, tanggapin lang yung mga challenges. Oo. Kasama Tanggapin. talaga yun. Siguro ano yun eh, yung challenge na dyan yan eh. Ang magmamatter is paano mo i-handle yung challenge. Yung challenge. Oh, ang ganda na, no? Mapakinggan yun, no? Nice. Ito, next question. Si Rog the second din eh. Pero medyo related to sa first question. Probably, how do you handle crisis management specifically in customer service? Crisis management, siguro ano to? Hindi, ikaw muna. Ay, sagot kanina. Ako. Sige, kahit sino na. Ikaw na muna. Ang una kong naisip, yung mga customers, kahit mali or tama, gusto lang nila ma-feel heard sila. Acknowledge. Ayun, acknowledge mo lang sila. Tama or mali. Go. Feel ko yung sa crisis management, parang it's more on ano eh. Para sa akin, siguro para sa akin yung term na mas maganda is parang service recovery. Kumbaga, pag may nangyari, paano mo i-recover? Parang, siguro, tama ba? Parang ganun eh. Parang service recovery. Kung nagkamali ka na dito sa order, paano mo mapapafeel sa customer na ano? Tawag dito? Siguro, paano mo siya mare-recover ulit? Yung bad experience niya, paano mo i-convert into good experience pa rin? Parang ganun. Ayun eh, kasi di ba, for example, sa front of the house, ang ano talaga dyan, kailangan yung mga staff or waiter talaga yung first level nung service recovery. Kaya importante yung customer service training sa mga resto din. Paano mo i-handle yung mga objections sa mga complaints nung customer bago mag-second level sa supervisor and then manager, di ba? Yung mga ganun. May mga levels of yung dito? Ang tawag doon? Escalation ng problem, yung mga level. So, kailangan maganda sa waiter pa lang or sa service crew pa lang ma-recover na nila yung service na nawala. Ganun para sa mga customers. Like, for example, malaking bagay na yun na acknowledge the concern and then next, apologize. Kahit alam mong mali yung customer, mag-apologize ka. Tapos, explain mo in a better way na hindi mo ipapamukha sa customer na mali ka kasi. Diba? Kahit alam natin na minsan may mga customer na unreasonable talaga. Unreasonable talaga yung mga requests or yung mga concerns nila. Pero kailangan ma-handle mo siya na, tawag dito, masasabi mo na mali yung customer in a better term or in a better way na hindi siya mafe-feel bad na, ay, mali pala talaga. Kasi ma-realize din naman ng customer na mali sila pag nakaalis na sila sa resto eh. Meron silang self-realization. Pero maganda doon, ang protection mo naman as a service crew, for example, na basta ginawa ko to para ma-pacify ko yung situation. Pacify ko si customer, ganyan. Like, hindi na siya mag-escalate sa malaking bagay. For example, mali yung drink na nabigay. For example, sa beverage, mali yung drink na nabigay. Ano man yung, palitan mo na rin yung drink para tapos ayun nga. Tapos ayun parang mag-sorry ka, acknowledge mo yung concern tapos mag-sorry ka. And then, ano yung solution? Palitan mo na lang yung drink. Na lang yung drink. Para hindi na lumaki yung usapan. And then, from there,
na-prevent mo na yung crisis. Hindi na lumaki yung problem. Ganun. Ayun nga yung maganda doon yung parang first question niya yung loss, di ba? Solution pa rin agad. Oo. Solution pa rin agad. Tapos usually kasi yung mga customers, di ba, magko-complain sila. Tapos, minsan hindi sila magsasalita eh. Oo. Di ba, i-acknowledge mo lang sila. So, walang pakialam yung customers sa reasons mo, sa explanations mo. So, for example, nasunog mo nga yung chicken ng customer. Wala siyang pakialam pag i-explain mo sarili mo in a way na, sorry na burn ko yung chicken mo kasi busy ako, marami akong orders. Wala silang pakialam dun. So, pwede mo lang sabihin is, sorry, I burnt your chicken. I'll make you a new one. Tapos additional service sa mga servers. Mas tututok sila doon. Kasi matutuwa pa eh. Pwede mo pa i-flip yun eh. Kasi based on experience sa mom ko, kunwari Bellevue. Di ba lagi kami nasa Bellevue? Pero meron siyang bad experience dun before sa customer service. Oo, talaga? Let's say, hindi siya nire-replyan ng tinanong niyang store na resto. So, in-email niya yung sa Bellevue. So, nag-respond sila. So ngayon, lagi nga kami nasa Bellevue ngayon, di ba? Love na love niya na yung customer service ng Bellevue kasi nag-attend sila sa mom ko. So ang nangyari is, nagsasorry sila, nag-explain sila, tapos bibigyan siya ng mga coupon. So in return, bumabalik kami sa kanila. Ay, may service recovery ng Bellevue. Oh, yun yung service recovery ng Bellevue. Which is maganda nga. So dapat, magtatanong ka din proactively sa customer mo. Kahit, kasi minsan, for sure na-experience mo rin yun na kumain ka sa restaurant. Hindi masarap yung food. Yes. Tapos, hindi ka magsasalita. Aalis ka na lang. Tapos, yun na yun. Hindi Yun na yung na last. Pero masastop yun pag nagtanong yung server sa'yo na, Sir, how was your food? Oh. So, ikaw, ano sasagot mo? Medyo bland siya eh. So, at least doon masasabi agad ni server na, I'm sorry. Tapos, baka pwede ka nila bigyan ng complimentary drinks. Oo, So at least yun, nagustuhan mo yung complimentary drink. So babalik ka para sa drink. Para sa drink. For sure, aayusin na nila yung mistake nila eh. Tsaka minsan, saan ba yun? Kami JD kumakain kami sa Yabu. Every time na nag-bill out ka na, okay lang po papasagot ang survey. Yung mga questions doon like, how was the food? How was the ambience? How was the service? Ano pa yung mararecommend mo? Kumbaga, hindi tinanong sa'yo, pero hindi tinanong sa'yo directly, pero pwede mong isulat dun yung mga comments na which helps talaga yung buong resto. May mga stars pa nga yun, di ba? 3 stars, 5 stars. Yun. So, feel ko importante rin dun sa tawag dito, yung paghingi rin ng feedback. Kahit hindi, di ba, sabi mga sinusulat, parang way lang din yun na mag-release or mag-rent yung customer in a good way eh. Kasi feedback pa rin yun eh. Ganda nun. Pero hindi naman siya negative way kahit bad experience. Tama. Chance siya para maging mas Better. hospitable. Galing. Idol. Galing. Idol. Always positive. Always positive lang. At saka, ayun, mention ko rin na yung natutunan ko sa front office na subject namin before, huwag gumamit ng negative words. Huwag kang magsasabi ng no. Kung Ano ba i-phrase mo maganda? siya in a positive, Words palagi. ano itong tawag din? Positive, statement. Positive statement. Positive statement. So example, yung sinabi ko kay AJ kanina na off-cam na, kunwari ako sa orders, if sold out na ako for today, tapos may gusto umorder, instead of saying na, sorry, out of stock na kami, so mafe-feel bad yung customer pag out of stock na. So what you could say is, hi, we're full today. Would you like to reschedule for tomorrow? Ganda So wala akong sinabing negative word na no, pero in-encourage ko siya na pwede pa rin siya umorder, pero para bukas na. So at least happy mind pa rin sila sa state. Galing. Ikaw, may add ka pa sa customer service na Crisis management. Ayan, crisis management specifically in call. May na-experience ka bang ganun? Kasi di ba nag-call center ka before? Parang ano ba? Sa sales kasi yung sa BPO before. Sa sales. So parang kuha ng clients, hindi sa rants ng customers. Pero parang overall kasi para sa akin maganda yung question. Kasi
most of the restaurant, parang minsan nag-focus nila sa quality nung lahat, ng ambience ng food. Tapos naiiwan yung customer service. Oo. Like, for example, kami ng girlfriend ko, kunwari, punta kami ng isang resto na first time namin dun. Gala lang, curious lang. Itatry, ganyan. Tapos after namin kumain, i-rate namin lahat ng food. Kami lang mag-uusap na nire-rate namin yung food. Tapos, ang ending, babalik ba tayo dito or hindi? Minsan, babalik kami kahit hindi okay yung, kahit hindi ko masabi hindi okay yung food. Kumbaga, decent yung food. Hindi super, super sarap. Pero for example, ang ganda ng customer service. Babalik ba tayo dito? Babalik. Customer service. So, in conclusion, 50-50 ang customer service sa resto or cafe. So, yung 100% participation ng kitchen, which is back of the house, and then the front of the house, which is mga servers, managers, na mag-combine sila ng service. So, it's your, gano'ng kasarap yung food, yung gano'ng ka ganda and welcoming yung service mo sa customers. 50-50. Kailangan combined effort sila para masaya. Kasi actually, kahit di masarap yung food, maganda yung customer service. May chance ka pang bumalik. Pero ng Japanese resto kami napuntahan eh. Ang mahal ng food. Kasi hindi masarap yung food. Tapos, may service charge. 1%. Basta may service charge. Hindi ko maalala ko ilang percent. Tapos, walang service water. Walang service water, Tama pero ba may yun? service charge. Pero, hindi ko alam. Minsan tinatalo ko yung sarili ko eh. Parang, kaya siguro din nagbibigay ng service charge kasi baka tap water lang hindi bigay. Baka sumakit yung tiyan. Diba? Pero, may mga resto na wala namang service charge, may service water. So, hindi ko magets. Na medyo high-end pa yung Japanese resto na yun. May service charge, tapos hindi masarap yung food, tapos walang service water. Na-off talaga. Inuubo na kami yun, nagbibila na kami. Hindi kasi kami nagsusoft drinks pag sa resto. Kasi usually after namin kumain sa resto, hanap kami, for example, bibili kami ng milk tea or mag-Starbucks kami. So, walang point bibili ng flavored drink dun sa resto. So, i-request mo na lang talaga service water. Diba? Nag-offer ba sila na pwede kayo bumili ng bottled water? Isa pa yun. Kung nag-offer sila kung pwede bumili ng bottled water, siguro pwede pa eh. Hindi talaga. Ay, di po kasi kami nagbibigay. Wala po kasi kami service water. Kaya na sinabi. So, actually, pwede ka pa nga bumili kung in-upsell ni server sa'yo yung na hindi nga kayo nagsaserve ng pero you could buy sa amin. Or nagbigay ng reason, kasi kaya wala po kami service water kasi baka sumakit tiyan nyo, kasi tap water lang available. Meron po kaming bottled water kung gusto nyo. Alam mo yun, kumbaga maging proactive yung server na, alam mo, kahit wala naman, may chance to upsell and parang i-satisfy yung needs ni customer that time, diba? So ano yung sige, kunwari ko yung server sa time na yun, ano yung pwedeng alibay mo na pwede mong i-upsell yung tubig? Ayun, like yung sinabi ko, like, kaya di pa kami serve ng service water kasi tap water lang po yung ginagamit namin for drinking. Baka po kasi magkaroon ng sa tiyan nyo, ganyan. If ever, meron po kami bottled water, baka gusto nyo po i-avail. Ganun. So yun, pwede nyo pa i-save, i-turn around lahat ng situations. Oo, kasi diba? Parang nabibila ako na yung customer. Wawa naman. Bali, bumabalik pa rin siya sa i-acknowledge mo yung customer. Oo. Yun, and solution. Ayun, plus solution. Wala eh. So yun yung formula, acknowledge and then yung solution. Acknowledge. Parang nagduldo sa unang question eh, no? Parang acknowledge the problem, don't dwell, isip solution, tapos parang take note. Maganda nga yung questions ngayon eh. Connected lahat sila. Ito madaling question. What happens to unsold food or /drink? Madaling question na lang, tapon. Tapon. Yun, tapon. So, actually, mas strict nga sa Philippine hotels compared sa US. Kasi nauuwi pa sa US yung mga pastries. Ay, kasi kunwari, mas strict kasi sa Conrad lalo na yung food safety doon. So, tinatapon lang lahat ng pastries after ng shift or dinner service. Tapon lang siya. Okay? Tapon lang.
If nag-wonder ka bakit, para lang less casualties sa mga ma-food poison. Yan. Kaya, Yan na. Yan lang yung reason. Okay. Next question. Ito si Mel. Break. wala masyadong input. Miss niya ba ako? Yun lang kasi yung input tapon. Krispy Kreme, makita mo rin nagtatapon ng donuts yun. Sa establishment na may pinag-workan ko dati. Actually, alam niyo yung meron kasi tinatawag sa mga cafe or restaurant na mark-out date, di ba? For example, best before. For example, yung donut, best before, sabihin natin June 7. Okay. Ngayon, June 7, hindi ibig sabihin, pag sinabing best before, pag beyond best before na, itatapon na yun. Kasi marked-out date, itatapon na. Hindi ibig sabihin sira na siya or bawal na siya kainin. Ibig sabihin nun, wala na siya dun sa pinaka-peak quality niya. Oo. Diba? Kaya may mark-out date. Kaya yung sinasabing best before, ay yung hanggang dun lang yung date na pinaka-okay siyang kainin. Pero hindi siya sira or hindi siya samang kainin. Pero pwede pa kain. Pwede Pwede. Ngayon, usually pag ganun, tinatapon na yun. Depende sa supervisors kasi. Tinatapon na yun, nilalagay sa trash bag and then tapon. Kahit sobrang okay pa, like yung mga sandwich na nakapack, tapon talaga yun. Pero pag medyo ka-vibe mo yung shift supervisor, yung mga ganyan, pinapauwi yun. Pag good mood, pinapauwi. Pinapauwi talaga. Like, dati nag-work ako dun sa establishment na yun. Ang dami kong owing yung mga sandwich na iniinit ko na lang, almusal ko yun. Tapos may time pa, may isang cake, blueberry cheesecake, nasa pinakadulong, di ba yung chiller? Nasa pinakadulo siya. Tapos nung nag-lins na nung chiller na yun, pagka ganun, isang buong cake na yun, isang buo, mark out na. Ang ginawa, pinauwi sa akin. Uwi mo yung buong cheesecake. Masarap. Grabe. Masarap. Minsan may mga donut, ganyan. Hindi naman sumakit siya nung... Hindi, kasi Hindi sumakit. i-ref mo lang yun. Okay pa Kasi yun. pwede pa nga yun eh. More on, nagpa-fallout pa rin siya sa customer base na ayaw mo sila ma-poison. Pero sa'yo, ikaw na lang within the ma-poison. establishment, pwede naman. Pero ayun nga, yung markout date is hindi naman ibig sabihin na tawag dito, bawal na siyang kainin. Pero wala na siya sa pinaka-peak quality. Peak quality, oo. So, meron nga best before or expiration, lalo na sa mga canned meats. Pag expiration, alam ko expiration date, meron pa rin 6 months din na pwede mo siyang i-consume within that date. Pero just to be safe, pag expiration, wag na. Wag yun na. Pero kung matapang ka, kung sa tingin mong kaya naman ng katawan, go. Kasi iba na rin yun eh. Like, anything naman nabubulok. Oo. Magkakam pa rin yung time na yun eh. Mabubulok siya. So, okay nang safe. Laging safe. Especially na sa hospitality industry. As much as possible kung mark out na i-dispose na talaga. Ayun yung pinaka-ideal talaga. Pero in reality, it depends talaga. Depende pa rin sa establishment, sa business mo. Kung gusto mong marami kang casualties, okay lang. Ayun naman gusto yan mo ayaw mo, pwede rin ayaw mo, hindi iwag. Pero tayo, as a consultant, anong may sasuggest? Tapon. Tapon talaga. Ako kasi boy tapon talaga ako. Boy tapon ka. Boy tapon. agree. Boy tapon ka talaga eh. Pag kunwari nahulog yung garlic, tatapon ko yun eh. Okay, yung karning isang pirasong chicken pesto nahulog sa sahig. Tapon Pwede ba to? yun. Tapon na yan. Kadiri. Talaga. Hindi mo kasi alam. Ay, yung sagot, sino nagtanong? Ayaw nga no, sino nga magaling sagot nun? Si Finding Nero _. Shoutout sa'yo, idol. Shoutout eh. Parang JJ mo ng shoutout, no? Oo nga, no? Huwag tayo mag-shout sa kat. Sige. Ang nagtanong is si Finding Nero _. Thank you sa tanong. Ayun, thank you. Thank you sa tanong. Thank you sa wonderful question. Next is ito, siya din nagtanong eh. Pet peeve nyo sa kitchen/workstation? Madumi. Madumi, pet peeve mo. Like, kunwari sa station. Kasi ako, ever since nung di ba, nag-work ako dun sa establishment.
Pag may nakita akong yung mga smudges nung milk, nung kahit anong powders, ganyan. Ako talaga si Punas eh. Ayoko basta naaalibadbaran ako pag madumi. Nung nagkaroon ako ng sarili kong shop, milk tea shop, ang pinakamadumi kasi doon, ang laging madumi doon, yung, di ba, parang shaker sa milk tea. Yung takip na may mga butas-butas, di ba? Pag hindi aga nalilinisan, may nangingitim dun sa gilid. Pet peeve ko talaga yun. Pinapagalito ko yung staff ko before. Kasi pag nag-check ako every after ng shift, tinitignan ko lahat. Tapos pag may nakita akong itim-itim doon na kagalit, naiinis parang talaga. amag na yata yun. Yung itim-itim. Hindi siya, parang amag. Hindi amag. Hindi pa naman ganun kalala na amag. Pero alam mo yung parang, for example, yung chocolate. Dahil natuyo? Ganun ba? Oo, ganun. Okay, yes. Kasi malalaman mo kung hinugasan or hindi eh. Pag nirinse lang yun, baka hindi totally siyang nalilinis. Meron akong, alam mo yung maliit na brush, ipapasok mo sa mga butas, ganun. Nung ako yung ako pa lang yung nag-ano sa milk tea ko, every night talagang nililinis ko yun. Per butas talaga. Wala talaga squeaky clean. Kahit yung mga gilid nung sa takip, walang kaitim-itim yun. As in, kaya pet peeve ko talaga yung dumi. Pet peeve ko talaga yung dumi. Malapit ka pala kay God eh. Wag muna. Hindi, cleanliness is Next next to godliness. Go. Ikaw naman din kasi parang representation ng sarili mo yung station mo eh. Kasi doon ka naka-assign. So kung madumi yan, baka madumi ka talagang as a tao. person. As a person. Feel ko naman talaga maging pet peeve eh. Pet peeve, yung maduming station. Pero kasi meron talagang workers na maduming station. Which is, minsan, kunwari pag rush time, minsan hindi mo na may isip. Pero kasi may parang, diba, yung dumi ng rush, kunwari may kalat na tubig, normal lang yun. Pero alam mo yung parang kalat-kalat na yung ticket, yung, syempre may milk, alam mo may tolerance ka lang din naman sa dumi. Kahit alam mong rush, kahit sabihin mong rush, kaya mo namang linisan eh. Kasi let's say, diba, may customer sa harap, natapon yung drink, kinuha mo yung cup, tapos di mo naman pinunasan. Ano ba naman yung punasan mo ng 20 seconds yung... Tama yun eh. Wala pang 1 minute eh. Malilinis mo na yun eh. Kaya nga eh. Sa bad representation din siya. Ako naman ang pet peeve ko is pag may nagpapatong sa station ko ng hindi parte ng station ko. Di ba boy, tapon ako. Since hindi ko yun... Sumabait, syempre lilipat ko lang yun. Itatago ko somewhere, ganun. Pero kung hindi siya related sa akin, tatanggalin ko lang siya sa station ko. Example, if ako nasa pasta, tapos yung katabi ko nasa cold salads. Let's say, meron siyang malaking bowl, tapos gumawa siya ng cold sauce, dressing. Tapos iniwan niya yun sa station ko. Tatanggalin ko kaagad yun. Kasi sagabal yun sa akin eh. May orders ako, tapos papatong mo. Hindi naman sa'yo yun eh. Oo. Kaya ako, very confident ako at saka hindi ako natatakot na magtanggal ng gamit. Kasi ang defend ko palagi, station ko yan eh. Huwag mo gulo yung station ko. Huwag kayong makulan yan. Ayun naman. Parang wala na ko yan. Parang hindi ko na siya ma-expound. Kasi parang siguro common yun. Common. Common talaga. At meron pa akong ma-add. Yung isang pet peeve is kasi ang shifting, di ba, opening and closing. Yun. So, kung ikaw yung closing, ang trabaho mo, ipapasa mo sa opening, di ba? Yung prep. Para yung pinrep ng opening, gagamitin mo sa closing na service. Minsan, yung ibang opening, hindi nila tinatapos yung prep. Kunwari, sinulat ko sa prep list, so the night, kailangan mag-slice ng cherry tomatoes. Ayun, kunwari, onions. Tapos hindi nakahiwa. So, dagdag work siya sa akin. Kasi ano ba ginawa mong 8 hours in the morning na wala akong iniwang prep sa akin? Tama. Nakakasagabal din yun ng work. Nakabagal din ng efficiency sa mismong workflow nung resto eh, di ba? May makukulit talaga yun. Kaya so, marami yung pet peeve sa kitchen. Mukha nga rin. Marami. Lalo na yung mga hindi naghuhugas ng kamay. Ayun din eh. Micromanaging ako sa food safety. Like, pag kunwari yung mga staff na tinrain namin before, lagi ko talaga tinitingnan yung kamay nila. Pagpasok nila, kung maghugas ba sila agad ng kamay or hindi.
dapat talaga, kunwari nag-CR ka, hugas ka ng kamay Oo, sa CR. tama. Pagpasok mo, hugas ka ulit. Kumbaga, Oo. iniwan mo yung germs ng outside, ibang hugas yung nasa loob eh. Si Kadiri, may hawak ka sandwich galing ang CR. Galing ka CR. Grabe. Pero which is tama naman. Kumbaga reasonable naman yung pagiging maarte natin sa food safety. Oo. Kasi food safety yun eh. Kaya nga, food safety. Record kasi siya eh. So, kung ayaw mong mainis ka sa amin na mina-micromanage ka sa food safety, kailangan mo mag-comply. Oo. Mag-comply ka. Yun may sagot para wala ng conflict. Oo, yun lang. Dahil food safety talaga para sa akin isa sa pinaka-critical aspect talaga sa buong resto. Grabe. Kasi yun din ang papatay sa business eh. So, pag yung mga nag-train na ako ng staff, ewan ko kung OA, pero parang it's as if ang term ko is pag sinabing kaya mo bang dilaan to, for example, yung stainless, kaya mo bang dilaan to? Oo. Kasi parang madidilaan mo ba to kasi confident ka na malinis siya. Oo. Parang di ka magdadalawang isip na dilaan siya kasi confident ka na, nilinis ko talaga to, sinanitize ko to, gano'n. Oo nga. Ewan ko, kung strict pero talagang strict talaga ako sa food safety. Sa linis. Ikaw kasi yung dun eh, accountable dun eh. Oo, grabe. Paano kung may nag-visit na official na di ba? Kaya, Like, bakit ang dumi nito? Ganyan. Lalo na yung mga edges. Like, ayun yung mga natatapunan usually ng mga milk, ng mga syrup, yung mga edges. Kailangan linisan yun kasi naka-experience ako, nakakita ako may uod. May maggots. oo. Kasi, di ba mabilis mapanis ang gatas? Doon sa edge na yun, hindi siya nalilinis. Oo. Kasi, kunwari, ito yung edge, ito yung sink, parang may maliit na gap lang. Kumbaga, pag pinunasan mo siyang gano'n ng maigi, mapupunasan mo siya. Pero kung hindi mo siya lilinisin maigi, may maiiwan talaga dong something. Gatas. Pag kasi kung gano'n, may mga maliliit na gumagalaw. Grabe, sama talaga ulo ko. As in. Kadiri yun. Kadiri talaga yun. Sobrang kadiri talaga. Pinaabot pa sa ganong point. Oo. Sabihin, Kadiri. gano'n siya katagal na hindi nalinis para magtubuan siya ng something doon. Ayun. May mga baboy talagang tao eh. Oo. May mga baboy talagang tao. Yan, nanggigigil ako sa sa linis talaga. Kasi kung baboy ka talagang tao, tapos nailis kang Pangit na food talaga yung baboy. safety. Hindi, para Dugyan baka yan. baka hindi ka para sa industry na to. Tama. Para, di ka naman namin pinipilit na sumunod sa food safety eh. Kaya yan. Pero ayun lang naman yung sa amin. Insights lang naman namin yan. Oo. Na, Kasi kahit sa hotels, ang mga hygiene officers, micromanaging yun eh. Pag chinek niya yung, kunwari yung establishment, yung store nyo, maninita lang ang gagawin nyo, manita eh. Uy, di mo yan. Uy, di mo nalilis to. Oo. Uy, ganyan. Which is dapat talaga sobrang critical kasi nung talaga. Oo. Kasi imagine like for example, apron instruction ko pag nag-apron ka, pag mag-CR ka, tanggal apron. Oo. Pag lalabas ka, tanggal apron. Yun Basta lang, wala ka sa station mo at wala kang apron. Kasi yung apron dapat dun lang sa station eh. Kaya nga. Di ba? Parang ganun. Isipin mo yung apron, nasa CR ka, hindi mo alam yung nagsisplash. Lumilipad-lipad yung germs sa Kaya nga kadiri eh. Kadiri. Minsan Tapos na, magpupunas ka sa apron mo, tapos hawak ka ng food. Kadiri grabe, talaga. Sobrang dugyot. Parang siguro dito sa uso natin, ramdam na ramdam natin yung pet peeve natin. Nati-trigger tayo, imagine pa lang natin yung dumi. Sorry na guys. kasi yung iba makikita mo naka-chef's uniform, galing sa toilet, hindi maghuhugas ng kamay. Lalabas na lang bigla. Kadiri. So at least if pupunta ka sa ganitong industry, ilagay mo sa heart mo yung hospitality pa rin. Oo. Kailangan by heart siya customer eh. service yun eh. Oo. Hindi siya, naghanap ka ng work, pero at least if nandito ka, kailangan to serve ka palagi. Make sure na lahat mula sa food na isa-serve, sa pag-handle ng customers, hanggang dun sa kumbaga, tawag dito, yung integrity mo ba sa food safety. Ayun. Ano daw ibig sabihin na integrity? Honesty.
Doing the sarili right mo. thing even if no one's watching. Yan. Yan. Daming kasabayan, yung tanda. Okay, thank you sa question, Finding Hero. Ano yung next question? Hardest pill to swallow for aspiring chefs? Slash barista. Oh, Hindi eh. slash barista. Pero kasi sa tingin ko, controversial talaga ito sa chef world eh. Para sa akin. Sige. Controversial talaga ito. Sa akin, hindi ko pa siya Ano yung tanong? Sorry. A hardest pill to swallow for aspiring chefs. Yung Okay. napag-usapan Ikaw na na natin ito eh. Hardest pill to swallow is hindi porket nag-culinary school ka, tapos nag-graduate ka doon, chef na ang tawag sa'yo. Hindi ka pa entitled para doon. Why? Kasi, may kitchen sa culinary school. Nag-stay ka doon for 1 year, 4 years, 3 months, or 6 months. Ang turing nila sa'yo is students talaga. So kahit meron kayong kitchen, tinuturuan kayo ng recipes, pero yung diskarte or common sense sa kitchen, yung galaw mo, hindi nila matuturo dun. Actually, yung init nga sa kitchen sa school, hindi pa masyadong mainit yun eh. Once na tumapa ka sa restaurant, may experience mo yung heat na 25 to 30 degrees, tapos nakatayo ka, Grabe. lahat ng apoy, lahat ng frying oil, nagsasplash na sa'yo. Yung maramdaman mo yung ganun, hindi mo maramdaman yun sa school eh. At saka, parang sinasabi mong nag-short course ka ng doctor. Or let's say, ano bang subject sa doctor? Siguro medicine. Medicine. Related sa medicine. Hindi, neuro. Sabihin natin neuro. Nanood ka YouTube ng neuro, nag-attend ka ng short course ng neuro. Hindi naman ibig sabihin, doctor ka kaagad eh. Ilan na ba yung pa-check up mo, ganun. So, para sa akin, if student ka, kailangan i-treat mo sarili mo as a student forever. Like, kailangan mong kumain ng maraming... Ang masarap na term lagi sabihin dun is, kailangan mo kumain ng shit bago ka maging chef. Ang ma-recommend ko para gusto mo maging road to chef, at least, mag-work ka sa restaurant. Tapos, pumunta ka sa line cook, yung iba't ibang stations, ma-work on mo. Kasi, yung ibang culinary school, kunwari may mga magtatanong sa akin about sa diskarte. Kunwari, paano ko ba nagagawa yung sabay-sabay kong order sa bahay? Ayun, natutunan ko yun sa resto. Hindi ko yun natutunan sa culinary school. And then, let's say, kunwari, food safety. Yung ibang culinary schools, hindi nagtuturo ng food safety. Talaga? Oo. Tinatanong pa nila sa akin. So, yung iba, kung mag-ano rin kayo ng culinary school, tingnan nyo din if merong food safety or kung recipes lang bang tinuturo nila. Kasi kung gusto mong maging chef, hindi lang din naman yan puro recipes eh. Ang tinitingnan ko as a chef or cook is, pag pinasok ko sa kitchen, kaya mo ba mag-work ng different stations? Kasi let's say, may culinary school ka, known ka gumawa ng masarap na carbonara. Okay, fine, magaling ka gumawa ng carbonara. Pero pag pinasok ka ba sa kitchen, na real kitchen, marunong ka ba mag-take ng orders? Mabilis ka ba gumalaw? Ilang minutes mo ba ilalabas yung carbonara na yan? Kasi, di ba nasa bahay ka from school, di ba? So, home, school, graduate. So, yung experience mo sa knife skills, mabagal pa yan eh. Kasi ako sa Conrad, ilang beses na ako nasita. Kunwari, ang bagal ko mag-slice ng knife. So, yun yung parang light bulb moment ko na from student na nagta-transition na ito pala yung real kitchen world na pagiging kusinero. So sabi niya, kailangan ko mag-act na parang chef. Kung alam mo yung magsisift ng flour, syempre chill lang ako, bata eh. So pinagalitan niya ako, sabi niya mag-act ako chef. Kailangan, kumbaga, if yung 10 seconds na action, if kaya mag-gawin in 3 to 5 seconds, ganun yung flip sa pagiging cook. Pero with precision, diba? With precision. Yung favorite quote ko nga dyan sa ano tawag dun? Hindi mo pwede sacrifice yung quality sa speed, pero hindi mo rin pwede i-sacrifice yung speed sa quality. Kailangan mo i-execute both. So yun yung kailangan mo gawin as a cook, tapos magiging chef. So yun yung hard pill to swallow, hindi ka chef. Kumbaga, i-share ko na lang bakit hindi ka pa chef after culinary school. Kasi sa restaurant, ako yung mga
different stations na napagdaanan ko. Nag-cold station na ako. Or Guardman J, which is sandwiches. Tapos nag-hot station ako, pasta. And then nag-flat top ako. So, alam mo yung, ayun, flat top. Yung, so doon yung mga burgers, doon ka magsisear, doon ka magpa-pan fry. Next, banquets. So, yung banquets yun yung mga function ng hotels. Let's say, weddings. So, kailangan mo ma-experience na gumalaw ng mabilis, mag-plate ng mabilis para sa maraming tao. Kasi hindi mo naman makakount ilang covers yung nagawa mong food sa school eh. More on sa labas, sa outside world yun eh. And then, yung mga na-experience ko is yung magluto sa malaking hot pot na rectangle. So, ang itsura niyan is bathtub. Parang bathtub na metal. Tapos lutuan yun. Kasi naranasan ko rin magluto para sa hotel employees. So, ako magluluto nun. And then, minsan yung magkaroon ka ng head chef ba? Tapos tuturuan ka niya. Magkakaroon ka ng mentor. Mentorship din importante. Mag-yes chef ka sa kanya. Kasi ako kahit wala na, yung mga chefs ko before, sa kanila pa rin ako naghahanap ng mentorship eh. Kahit sa ginagawa ko ngayon eh. So let's say tama ba tong portions ko? Kahit na sa US siya, nagre-respond pa rin naman siya sa akin. Maganda pala. Siya yung nagturo sa akin na fresh pasta. In terms naman sa Chef, compensation. Compensation? Sa US pwede. I mean, kahit low salary ka doon, kahit considered as low salary, makakabili ka pa rin ng luho eh. Dito kasi, low salary ka na, pero pag bumalik kang mahal na kape, wala na. Yung 500 mo, 250 na lang, wala na yun per day. Kasi, dati nakakabili pa ako ng sapatos na madami na kahit low wage ka doon. May luho, may pang-forma pa eh. So, depende pa rin talaga kung saan kang lugar ipapractice yung profession mo. Oo. Parang naging naman eh, feel ko yung in terms of compensation, hindi lang sa chef siya nalilimit eh. Like, for example, yung mga CPA, mga engineer, diba? Nakikita ko din sa mga Facebook, sa mga post, na hindi porket license ganito ka na, mataas agad yung sahod mo. You have to start talaga at the bottom. Oo. Ko, So nag-aano rin talaga siya in general. in general. Actually, parang delikadesa mo na lang din yun sa higher ups eh. Oo. Respect na lang Respect, ba? No? Kailangan mo pa rin i-earn yung respect. Oo. And you have to earn your keep. Kaya diba? i-earn. 6 months nag-culinary course, chef siya. Marami kasi nagsi-chef-chefan lang. Pero sobrang controversial yung statement na yan. Pero go, push. Oo nga, marami kasi nagsi-chef-chefan lang. Hindi naman porket nag 6 months, Short 1 year ka short course, chef ka na, hindi eh. Kasi makikita mo yun sa galaw ng kusinero. O sige, assign ka dito. Ilang steps ba or how long niya gagawin yung dish na yun? Nalalaman mo sa galaw. Oo. Gano'n siya kabilis Oo. gumawa ng isang step. Gano'n kabilis sa isang step. Hindi porket may natutunan kang recipes, chef ka na. Kasi para sa akin, pag sinabi mong chef or cook, hindi ko binibase sa recipes, kung ilang recipes ang alam mo. Based on yun sa work ethic mo and skills. So let's say, marunong ka ba mag-butcher ng beef, mag-trim or debone ng fish, mag-fabricate ng chicken. So lahat ba yun ng skills meron ka na matatawag mo sarili mong chef na pwede mong i-share sa mga tauhan mo. Kasi ang pangit naman if ikaw nga yung chef, uutusan mo sa kanya, tapos hindi mo kaya ipakita sa kanya yung kailangan gawin. Magsasabi ka na, kaya kong gawin to. Oo. I mean, para sasabihin mo sa tinuturuan mo, kailangan mong gawin ng ganito, pero ikaw, pag ikaw yung gumawa, hindi mo na kaya gawin. Oo. Pero kasi, let's say, in a business sense, okay siya kasi mag-work together nga kayo. Kunwari, meron kang traits na malakas ka na wala ako. So, in business, pwede yun. Pero, leadership as a chef, meron kang mga students and mentees. So, kailangan ipakita mo yung skill sa kanila na kaya mong gawin. Kasi para maniwala din sila sa iyo. Look up sa iyo no? Oo.
At saka yung pagiging chef or cook, more on ano yan physical na ginagawa So, doon mo rin talaga siya mapapakita sa students mo paano maghiwa ng tama, paano yung tamang knife skills, paano magluto. Teka, share ko din yung sa corner din to si Chef JM pangalan din Thank you kay Chef JM kasi marami din ako natutunan sa kanya kasi nung time na yun, pinapaluto niya ako ng something, nakalimutan ko yun. Ginagawa ko, sinusundan ko yung recipe. Tapos sinabihan niya ako, hindi ka marunong magluto. Yun ang sabi niya sa akin. Hindi naman inabado parang diretso niya lang sabihin na, hindi ka marunong magluto. Sige, tuturuan kita. Ganito yan. So parang doon din yung isa kong light bulb moment na ito pala yung cooking. Hindi siya by recipe, by heart. By workflow. By workflow siya. Kala yung cliche na by heart. Hindi by heart. Hindi. By workflow pala. May kailangan kang sunding specific steps. Pero syempre, hindi na, in general lang to So let's say, kailangan ma-explain ko lang yung iba din pag sa luto na mismo. Next question natin, bossing. Advice. Aspiring. Advice. Aspiring. Ang mga advice ko lang talaga, kung pupunta kayo dito sa industry as a chef, barista, or kung ano mang related sa F&B, kailangan, para sa akin, kailangan maging passionate ka talaga. Yung as in gusto mo talaga, like, hindi ka mag-work kasi parang lang. Kailangan mo kumita ng pera, pero given yun kasi kailangan mo kumita ng pera. Pero, mas maganda kung kung passionate ka talaga doon sa ginagawa mo. Kasi di mo mararamdaman na as work siya kasi na-enjoy mo yung every second or every minute na nagbo-work ka. Pag naging passionate ka dun sa work mo kasi yun na yun wala ka talagang may secret talaga. Passionate ka sa work, na-enjoy mo yung ginagawa, mas kumikita ka ng pera, ayun ang pinaka-the best. Kaya ayun yung ma-advise ko. Sobrang hindi ko na siya ma-elaborate pero in general talaga ayun, kung passionate ka dun sa pagiging chef or pagiging barista, bartender, or anything related sa F&B, magiging successful ka. Kailan sa akin. Ikaw, ano yung ma-advise mo sa mga aspiring chefs? Huwag kayong iyakin, gano'n. Huwag kayong iyakin. Mag-winer, no? Doon kakapal yung mukha mo. I mean, kakapal yung skin mo in terms of mga offensive words sa kitchen. Tsaka party na rin dun yung physical na pain Yung mga paso, ready ka ba i-take yun? Parang, huwag ka rin iyakin. Pag napasok ka, huwag ka iyakin. Okay lang siguro mag-grant no? Okay lang mag-grant. Part yun Part talaga yun pwede naman. Siguro mga 10 minutes lang. 10 minutes. Tapos go na ulit. Parang, huwag ka na mag-dwell dun sa huwag ka mag-iiyak. Binigyan pa kayo ng 10 minutes sa grant. Tapos, hindi na pwede 15 minutes na rant yun. Tsaka kailangan dedicated ka rin sa work mo yun. Actually, yun nga maganda mo sabi mo, passionate. Kasi, since hospitality pa rin nga, kailangan by heart talaga yung gusto mong mag-serve. Ayun nga. By heart. Kasi example, ako naranasan ko, ikaw, ready ka bang mag-work on a holiday? Kunwari, Christmas Day, yung family mo nagse-celebrate somewhere, ikaw, nag-work ka sa kitchen. Kaya mo ba yung naririnig mo yung Christmas song sa labas, nag-cheer lahat ng family sa eating room, tapos ikaw, nag-work ka lang sa kitchen, gumagawa ng orders, nakikipagsigawan pa. Medyo taxing yung F&B industry, no? Imagine, nagko-close ba yung mga Jollibee pag Christmas? Hindi, di ba? Hotels nga bukas restaurants bukas. Kasi yung ibang family pupunta ng resto, doon magse-celebrate. Magse-celebrate, diba? So imagine yung mga nasa likod nung
yung mga tao nasa likod nung sineselebrate nyo, dapat nandun sa family. Pero, nagsiserve sa mga customers. Ganun. So, oo nga. Kailangan maging dedicated ka din dun sa craft mo eh. Kasi, kailangan maging handa ka rin sa mga consequences kung ito yung pinili mong career. Hindi siya katulad dun sa mga corporate jobs like, may leave kayo, like Christmas leave. Yun na yun. Kailangan i-celebrate nyo for, kunwari, kahit one day man lang yun, di ba? Parang holiday break, ganyan. Pero pag F&B industry kasi parang walang holiday. Kaya nga. Walang holiday sa F&B industry. Kasi meron ding instances, let's say, binigyan ka ng day off, holiday season, nagkataon, nagkasakit yung kasama mo. So, tinext ka para pumasok. Actually, pag ganun yung sa akin yung sitwasyon, hindi ko rin kayang makita yung pinag-workan kong resto na hindi makapag-serve ng maayos eh. Oo. Hindi ko rin kayang makita yun sa kanila. Adi, that means talaga, ayun nga, dedicated ka talaga sa craft mo. Dedicated talaga. Kung meron kang thoughts na ganun, ay, hindi ko kaya yung resto, ganyan. Ayoko siyang mag-crumble kasi nagkulang sa tao or to serve by heart. To serve by heart. Kahit cliche talaga siya, guys, pero parang F&B industry ba or in general hospitality industry siya eh. Doon siya under eh, no? Hospital kasi para sa although ang yung mga flight attendants hospitality rin yun. Pero sige, gawin natin parang hotel service kasi siya, 'di ba? Oo. So parang F&B pa rin naman basically. So nagpa-fall down siya sa pinaka-peak or tuk-tuk talaga hospitality. Tapos mag-branch out sa FA, F&B, tourism. Ayan. Pero kasi, kaya siguro namin nasasabi to, very evident kasi sa F&B ang hospitality. Oo. Kumbaga nag-work ka, kumbaga kailangan may balance yung war and at the same time, iserve mo pa rin yung customer at best. Yung mga, napapansin ko, yung mga question natin, sobrang connected, no? Lahat No, connected, no? Parang itong answer natin dito, nag-connect din siya sa first or second question kanina. Oo nga, maganda yung question. Thank you. Tsaka masasuggest ko rin yung sinabi ko kanina, mag-work pa rin talaga kayo sa restaurant. Kasi pag nakita nyo na yung gera doon mo lang din naman malalaman if gusto mo yung ginagawa mo. Kunwari, marami kang paso, nasisigawan ka. Ako kasi gusto ko yun eh, nung time na yun Gusto ko yung, kunwari na, nagluluto, pinapagalitan ka. Tapos, di ba sinisigawan ka, nagluluto ka. Naka-focus ka pa rin na nagluluto ka ng maayos kahit sinisigawan ka. Masarap na feeling yun para sa akin sa bilang kusinero. Doon ko nasasabing na kusinero talaga ako. Gera talaga siya. Hindi siya for the soft-hearted. Okay, pwede, madedevelop mo naman yung yung hard skin pag tumatagal ka dun. Kasi dun mo din malalearn yung hindi mo iti-take personally yung galit nila sa'yo sa rush. Kasi pinapagalitan ka lang naman on that time eh. So, napagalitan ka sa sunog ng manok, dun lang siya galit sa'yo. Pero pag nag-closing na kayo, yung head chefs mo naman, yayayain ko, uminom. Kumbaga nating personal. Wala. Nating personal. Kung ano yung nasa kitchen, andun lang lahat yun. After nun, wala, tropa na kayo ulit. Yan ang maganda sa kitchen para sa akin. Ewan ko lang kasi, based on lang to sa observation, pag corporate ka nag-work, parang lahat naman may politics, di ba? Pero alam mo yun, lagi sila nag-gossip. Lagi may gossiping dyan in politics eh. Since pag nasa resto ka, para sa resto to small-based staff. Hindi siya yung parang hotel na marami. Ang maganda dun, meron kayong samahan kasi small group kayo eh. So at least yung bond nyo together na kung may gera kayo, yung gera nyo together, bonding nyo na yun eh. Kasi yung synergy nyo eh. Kunwari, nag-work na nagluluto ka, may tatanong siya sa'yo, may kailangan siya sa'yo, tutulungan mo. So sa work pa lang mismo, meron na kayong bond, meron na kayong service at heart. So what more pa outside of the kitchen, yung care nyo para sa isa't isa. Yan, masarap maging kusinero. Kahit di mo nga i-claim na chef ka, kahit sabihin mo na nga lang kusinero ka, masarap na sa feeling. Dedication, passion. At talaga importante yung pagiging mo rin, makapal yung mukha. Kailangan matibay rin yung loob mo. Ganun. Kasi personally sa
feel ko talaga iba talaga yung sa kitchen. Although hindi ko pa siya na-experience, siguro based lang to sa mga napapanood ko about sa kitchen. Talagang bugbugan talaga sa loob ng kitchen. Talagang sigawan, ganyan. Kasi siguro yung pressure din. Kailangan, for example, yung menu kailangan matapos or mailabas ng ganitong number of minutes, di ba? Ipi-plate pa kung tama ba yung lasa or tama yung kung ano man yung recipe na nandun. Pero pagdating kasi sa pagiging barista, hindi siya ganun ka stressful compared sa kitchen in my opinion. Kahit sabihin mong rush, kasi pag sa barista pag rush, gawin mo lang yung drink yung sunod-sunod. Alam mo yun? Gawin mo lang. Yun na yun. Kumbaga hindi ganun kalala yung gera para sa akin. Pag sa barista. Pero meron din times pag mga rush talaga, feel ko gera rin talaga yun. Like sunod-sunod yung mga orders, mga 5 to 10 drinks lang customer, tapos yung pila sobrang haba, ganun. Ayun na-experience ko talaga. Di ba Starbucks Tagaytay nga, lagi mahaba pila eh. Tapos dapat, syempre, sobrang dami ng customer. Kailangan mo magawa yung drinks ng mabilis. So, feel ko ganun din yung gera naman na nilalabanan ng mga nasa bar side or nasa barista side. Ganun. Pero never mong maririnig sila nagsisigawan. Ayun, actually yun ang challenge sa inyo. Nasa gera kayo pero nasa harap kayo ng customers eh. Ayun. Kami kasi wala naman nakakita sa amin wala kaya magmumurahan. Pero sa inyo, nga. May point ka. Ayun yung challenge din. Kasi di kayo pwedeng magsigawan. Kasi nasa front of the house kayo, once na yung customer nakarinig ng, grabe nag-aaway yung mga barista, bad experience na sa kanila yun. Kahit hindi directed sa kanila yung conflict. So, alam mo yun, medyo challenging pag ganun. May war pa rin. May war pa rin, pero mental war na siya. Kumbaga, hindi mo mararant yung frustration kasi hindi pwede. Lumalabas pa rin yung heart of service eh. Kasi kahit busy ka, marami kang drinks, dami customers, non-stop. Minsan kasi tumatagal ang rush, mga 3 years. Tingin ko sa Starbucks, ganun. Or any busy cafe. Depende kung anong branch pa. Depende kung anong araw pa. Weekend, holiday, grabe, ang rush. Mental toughness din talaga siya. Pag closing ako, naabot ako na yung rush na hanggang pag uwi ko na rush. Lalo pag Christmas time. Dami pa naman nagkakalik ng stickers. Grabe. Ang lala. Kaya, ayun. Pero, sa mga na-experience ko na yun, hindi ako na-burnout. Hindi ka na-burnout? Hindi ako na-burnout. Kahit sobrang nakakapagod, like 2 p.m. to 10 p.m. or 11 p.m. Sunod-sunod yung work mo, closer ka pa, ikaw pa maglilinis ng lahat. Kahit nakakapagod, hindi ako na-burnout. Hindi ako na-burnout. Tapos hindi naman din ganun kalaki yung sahod. Siguro ngayon, nare-realize ko nga na, ibig sabihin pala, nung time na yun, passionate ako dun sa work na yun. Kasi hindi ganun kalaki yung sahod, pero pinupush mo pa rin gawin yung work, no? Di ba? Parang, ngayon, looking back, parang inisip ko, baka nga, ito talaga yung industry na para sa akin. Kasi sa lahat ng mga naging work ko, masasabi ko dun sa experience na yun, yung work na hindi ako na-burnout. Buhay pa siya, buhay pa. Parang lobat na yung battery. May red daw nakikita eh. Ito po. Red na nga yung battery. Ano ba natin sabi kanina? Ayun, yung advice. Since connected nga sila, madami pa rin talagang masabi. Since sa isang podcast, parang off na kasi. Sabihin ko pa next episode eh. Explain ko muna yun. Ang pinagkaiba kasi ng chef, in technical terms ang meaning ng chef is siya yung head ng mga cooks. So meron tinatawag na kitchen brigade. So nagpauso nun or ang founder si Escoffier. Escoffier, chef siya sa it's French chef siya. So siya din yung founder ng yung mga recipes like mother sauces. Basta yung mga basic. So, let's say yung sa kitchen brigade, sa pinakababa, meron kang cooks. So, sila yung mga nasa line. Sila yung nasa fryer. Sila yung nasa hot station.
Sila yung nasa cold station. And then ang mga boss nila, ang aakit niya next is chef de partie, CDP. So, ewan ko lang if yun na yung sa corporate world, yun ba yung supervisor level na. And then after nung chef de partie, sous chef naman. After sous chef, executive chef. Ito sa small scale na kitchen brigade sa restaurant. So, pag executive chef ka naman, nalalayo ka na sa cooking, nasa admin work ka talaga. Tapos yung mga schedules ng staff, inventory, talking with the investors, owner ng restaurants. So yun na yung main job mo. Tapos yung sous chef, titingnan niya pa rin yung kitchen, tapos supervise niya pa rin sa kitchen, and tutulong siya sa executive chef. Although, syempre, si executive chef, check niya pa rin yung establishment, yung paano yung food, ganun. And then yung, ayun nga, yung mga cooks. Minsan kasi prep cook lang ang tawag sa'yo eh. So yung mga cooks, ang isa ding term doon, Commissary. Commie lang. Commie. Pero parang ganun spelling, C-O-M-M-I-S. Commie. Okay, Commie. gets. Pero yung iba naman, basically ang chef, yung gumagawa ng recipes, mga taga-execute ng tagaluto, mga cooks. Okay, So yung nagsiseparate in a easier way. Ako kasi in-explain ko yun parang in a Layman's term, gano'n. Hindi, in a chef's egos way. Lahat kasi ng chefs may ego yan eh. Siguro yung iba, kaya nila nasasabing chef sila kasi hindi sila educated sa term. Kaya nasasabi nila, okay, ito ako. Ito. Pero di ba, for example, merong mga... Ano ba? Baka mabash tayo. Sige, try. Cut ka na. Kakat ka nun. Baka mamaya healthy topic naman. Di ba, marami bang types ng chef? Maraming types ng chef. Pasta chef? Ano pang mga chef? Chef-chefan. Hindi. For example, matatawag mo ba yung sarili mo as chef? For example, hindi ka naman nag-lead ng brigade. Hindi ka nag-lead ng brigade? Hindi. Wait lang may research lang. In technical terms kasi kung brigade lang ang pag-uusapan, merong leader yan eh. So kung hindi ko yung leader, hindi ko yung chef. Kasi, sinearch ko yung term na chef sa Google. May nakita kong Ayun. Okay. Okay. Ayun nga. So, tama ka nga. Kasi, tama rin yung, di naman nalayo yung question ko. Kasi, as per Google, ang definition ng chef is head cook. Or, tawag dito? Sabi dito is the director or head of a kitchen. So, ibig sabihin nga, hindi mo matatawag yung sarili mong chef kung hindi ka naman nakapag-lead ng team of cook. Or, ano tawag doon? Ano tawag sa brigade? Chef brigade, gano'n? Kitchen brigade. Kitchen brigade. Kumbaga, hindi mo matatawag yung sarili mong chef kung hindi ka nakapag-lead ng kitchen brigade. Di ba? So, parang connected din siya sa... So, basically, leader ka, di ba? So, kailangan mo pa rin experience each station to get to a certain point na madedelegate mo na yung task sa mga cooks properly. Kasi alam mo lahat. Alam mo lahat. Paano, for example, yung other... Di ba kung namin Italian? Italian chef, ganun. Ay, pasta chef. Sige. Let's say, ang mga different types of chef. Kasi iba-ibang cuisine yun eh. May sushi chef. May mga bakers. Ayan, may separate world ng mga bakers. Tapos yung mga chef na nasa hot kitchen, may banquet chef yung pang-catering. So, iba-iba yan. So, let's say, meron silang sariling brigade for each establishment. So, kung sino yung leader doon, siya ang chef. So, let's say, kahit bakery pa yan, sino yung head baker? Sino yung head sushi chef? Okay. Ganun pa rin So, siya. pag, for example, ang head, sa bagay, kung head baker ka, basically, parang, chef ka. Diba? Kasi nag-lead ka ng brigade din ng bakers, ganun. Okay. Paano kung hindi ka nakapag-lead talaga ng brigade? May right ka bang matawag yung sarili mo as chef? Curious lang ako kasi hindi naman ako chef.
let's say, ikaw nag-create ng recipe. Pero kasi, ano point if wala kang na-delegate? If wala kang naturuan eh. Masarap ka nga magluto, sino ba nakaalam? Wala kang napasahan ng knowledge. Siguro, pero guys, medyo controversial tong topic eh. Medyo sensitive spot to eh. So, sensitive to talaga to. Hindi sensitive. Hindi nga sensitive ng mga 90s eh. Pero may healthy conversation naman. Healthy conversation lang to. At saka podcast naman namin to eh. So, bahala kayo. Bahala na. Hindi, joke lang. Hindi, pero open opinions. Siyempre, meron kang different opinions for each. Hindi, kasi ako, guys, ito, from a curious standpoint lang to kasi hindi ko naman matatawag sarili kong chef kasi wala naman akong nilid na brigade ever. Oo. And siguro sa line of sa line ko sa F&B, kumbaga hindi ko naman na-experience yung sa loob talaga ng kitchen. So, ako, sarili ko, hindi ako papayag na tatawagin akong chef kasi hindi naman talaga ako chef eh. Paano pag barista? Anong tatawagin mo din? Barista? Master barista. Eh. Kumbaga, actually, hanggang ngayon nga, hindi ko rin alam kung matatawag ko yung sarili kong master barista eh. Hindi. Kasi, syempre, babouch natin kasi syempre, business partner natin si JK. Marami siyang naturuan ng staff for different cafes. So, yun yung parang brigade niya. So, palipat-lipat siya. Kasi consultant nga eh. So, isipin mo ilang team yung mga naturuan niya. Hindi lang naman recipes ang tinuturo niya dun eh. Kahit yung handling of equipment, training ng mga gamit. Food safety din. Yun, food safety. Inventory. Pasok pa rin yung safety eh, inventory. So marami na siyang na-train, marami na rin siyang napasahan na knowledge. Kumbaga, maraming resibo. Makikita mo pa rin naman kasi sa tao yung resibo niya. Pero ayun nga, sige, feel ko kasi pag tinawag akong master barista, maging insult yun sa mga master barista talaga. Na master barista talaga. Hindi ko naman dinadown yung sarili ko. Pero parang alam ko naman kung saan ako lulugar talaga. Alam mo yun? Okay, gets kita. Meron kasi sinabi dyan si Chef Boy Logro eh. May nagtanong rin sa kanya, ano ba meaning ng chef para sa'yo? Ang sinagot niya dun, hindi siya technical way eh. Sinagot niya yun in a way na hindi to exact words niya, pero parang ito yung context. Like, what if yung ginawa mong product nagustuhan ng maraming tao eh? Gets. Parang, ayun nga, nakilala yung work mo. Okay. Nagustuhan ng mga tao, ng market mo. So, as in a way, leader ka pa rin dun eh. Okay, gets.